Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pananatilihin ng National Water Resources Board ang kasalukuyang sukat ng alokasyon ng tubig na nakukuha sa Angat Dam hanggang April 15. Ito ay para magkaroon pa rin ng sapat na supply ng tubig ang mga consumers sa kabilayan ng epekto ng mainit na panahon at ng El Nino. Nakahanda naman ang MWSS at iba pang water concessionaires na magpatupad ng water pressure adjustment sakaling mabawasan ang kasalukuyang alokasyon. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa lagpas 203 meters noong nakarang linggo, nasa 201.49 meters na lang ito ngayon. Kaya ang ilang water consumer gaya ni Lawrence na may laundry business, may naisip ng paraan sakaling maging pahirapan ang supply sa mga susunod na araw. Worst come to worst, siguro as a business owner, since meron akong water tank nasa likod nitong machine, magsiguro mag-allocate ako ng additional one water tank pa siguro. Kasi ito ang aking bread and butter ko eh. Sa kabila niyan, nagdesisyon ang National Water Resources Board na mananatili pa rin sa kasalukuyang sukat ng alokasyon ng tubig ang ibibigay ng Angat Dam sa mga water concessionaires hanggang Abril 15. Ito'y matapos sumirit ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na maimaintain na sa 50 cubic meters per second ang supply ng tubig. Nang sa gayon ay hindi makaapekto ito sa gamit ng mga consumer sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Sinasabi nga po natin na kailangan nating mag-conserve ng tubig sa ngayon. Nakikita po natin walang-wala napakalakas po ng El Nino. So tinitingnan po namin mabuti at talagang i-presenta namin sa board na dapat ma-approve yan sa mas mababang allocation. Pero sinabi naman ni Environment Undersecretary Primo David na posibleng sa Abril 16 na bawasan ang alokasyon mula sa 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters per second na lamang ito. So we anticipated na rin po na magkakaroon ng mga interruptions doon sa mga areas na highly elevated. So ito yung kasi yun yung mga hindi na naabutan, kaya kailangan na nating i-pump yung tubig. So ang gagawin po natin ay sa ngayon ay ang gagawin po natin, ang naisip po namin ay reduction ng pressure para masupplyan equally yung mga ating customers. Welcome naman ito sa MWSS lalo't malaki epekto sa water consumer nito na 90% maasa sa naturang dam. Samantala, nakahanda naman magbigay ng preventive measures ang MWSS at iba pang water concessionaires sakaling magpatupad ng water pressure adjustment. Kinalaman naman ng El Nino Task Force ang publiko at sinabing kontrolado umano ng pamahalaan ang epekto nito sa bansa. Meron po tayong 137 deep wells. Nakakalat po siya sa iba't ibang bahagi ng actually Rizal po, karamihan po sa Antipolo, pero meron din sa Metro Manila. Pwede pong itap yan ng MWSS at ng dalawang concessionaires sa Metro Manila para po i-augment po yung water supply sakali pong bumaba sa critical level yung mga dam. Nananawagan naman ang pamahalaan at water concessionaires sa publiko na patuloy ang pagtitipid ng tubig para hindi mabilis na mabawasan ang supply nito lalo na ngayong El Nino. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.